mga mangingisda. Ug karon we are so glad kauban nato karon of course kailan na mo kaayo ani no si Sir Jodel Liliza ang ato ang DE11 Regional DRRM alternate focal person. Good morning Sir Jodel. Good morning, Sir Salso. Yes, and importante kay atong pagahisgutan karon and live kita karon sa AgriInfo Davao and kung naamoy mga pangutana, suhestyon, pwede ka mo nga mo comment dito lang sa comment section unsa inyong mga pangutana kay atuan ang ansiran unya. So karon Sir Judel, daghang kay salamat sa panahon nga imong gitagana para ni atong Tech Talks no and kung mabantayan man gud nato, grabe na ang di na to masabtan ang panahon karon. Usahay mo ulan, usahay grabe pud kainit, and of course naa din ang pagbaha. And kabalo gid ta kung unsa ang mahimong epekto or impact niini sa atong agriculture sector. So una-una na kong pangutana Sir Juden, unsa ba sabay specific nga program or inisyatibo ang Department of Agriculture alang niini? Actually, si Department of Agriculture, naay gibuhat nga program, that's Disaster Risk Reduction Management Program, that's under Field Operations Division. So, naay mga tao nga mo facilitate, mo implement sa atong gitawag nga four thematic pillars, which is the prevention, mitigation, preparedness, the response, and rehab and recovery programs. So that's the four thematic pillars of disaster risk reduction management. So dito sunod ang mga thematic areas natin mga projects sa Department of Agriculture. Later, akong i-discuss mo. Okay. So nahisgutan nimo no kining disaster risk reduction and management program. So because di pa kay siya familiar sa uban Sir Jodel no. Unsa ba inyong mga roles or mga responsibilidad sa DRRM sa DE11? Unsa ba inyong atake during no, before, during and after the calamity or the natural disaster? Ang disaster risk reduction management is a convergence of various agencies, private partners, and sa Department of Agriculture, nagita specific roles and responsibilities ani. So first, one of the role of DA is to organize the action team in the department. So kung naay mga disaster, naay mga calamity, naay mga mag-out ato mga commodities, due to calamities na atay reaction team, validation team, and rehab team na mo respond ani nga mga problema and challenges. Then, we have also i-maintain na to and i-update na to mga crops, livestock, and fisheries, specifically in disaster-prone areas, the mga data nila because one of the most important good data is the baseline data para kabaluta kung unsa to mga possible nga mga areas since balik-balik naman ang ang occurrence sa ato ang calamity and natural disasters no. So kabalo na po taon sa nga mga areas and pag natin baseline data on those vulnerable areas kabalo din ta kung pila ang possible nga mga production areas and production na madaot. So maka plan out ta ahead of time no. So that's preparedness. Then we have undertake surveys in disaster areas, specifically pag the condition allows, kanang pwede rin makasulod sa katong mga affected areas, nag-validate me and assess to what extent ang damage. Specifically, especially kanang mga flooding, muna pinaka number one nato nga permitting makapekto sa Davao region. Other, may more render technical and marketing assistance to disaster victims whose agri and fishery products have been destroyed, damaged, or lost. This is in partnership with other programs and banner programs in the Department of Agriculture since dili lang gid si DRM program ang kaya mo implement as well as ang atong itap atong mga banner programs and operating units under the department para convergence ang effort and mas ma-maximize nato ang resources sa department. And lastly, we ensure that the implementation of the agriculture and agricultural livelihood rehabilitation programs and provision of agricultural livelihood support services. So kani ang pinakadako nga natagaan sa Department of Agriculture and Budget since mo pinaka-importante because we need to make our farmers nga mag-build better sila no kang every after calamity dapat makatingdugid sa balik to support them and kanang
pud nga tanom din sila balik sa katong ilang mga areas. Yan. Okay. And so far, Sir Judel, naisgutan na to ganina about natural disasters, calamities. Naabot tay data or unsa ba kadako ang impact or epekto sa climate hazards or climate change sa agriculture sector? Yes, actually natay notable na pinaka-general impact no sa climate hazards to agriculture. We have crop disturbed crop growing season. Kung sa una ang mais, usually itong planting season is around nasa February, but kung tan-aw nato ang season karon sa Davao, pagpasok sa January, February, ulan-ulan, so most probably naagi mga baha sa mga low-lying areas. So ma-move na hinuon ato ang cropping season. So na mga changes no, instead nga makaduha ka cropping pa ta within a year, na possibility na move na siya. Ayan. Then next we have reduction of yield. Syempre, pag once nga ma-damage ang ato mga crops, na possibility ana nga ma-reduce and totally lost gid siya. So ang pinaka-apektado gid nato mga farmers, syempre makita gid nato pinaka-marginalized gid sila no kay nakita based on survey sa PSA. And pag once nga kani nga mga yield ang ma-reduce ang ilang yield, maglisod na gid sila maka-cope up. So munang naagid si Department of Agriculture para motabang and mohatag og ayuda. And syempre sa livestock and poultry side, we have decreased winning rate, increase ang mortality. Usually kasagaran sa mga baha na yung mga matungod sa kanang tungod sa temperature, siya very vulnerable ato mga livestock and poultry sa temperature. So pag once nga na mga calamities, dali kasi magkasakit and high mortality rate. And sa fisheries, na po yung mga damage anak kay atong mga fish ponds, mga wala ang mga banlas ang atong mga stocks and automatic losses dito siya. So kanila mga basic na mga inputs no sa climate hazards to agriculture, and the basic siya dako siya impact kay ang kung tan-aw nato sa kinatibuk-an no, since nakakuha ko dita 2003 to 2019, ang Davao region niabot na gid siya 200 plus billion nga damage agriculture sector sa calamity pa lang alone no. Nga pinaka number one gid ana is flooding no. So kana makita diyan na to makita nga kanang dapat gid i-reinforce ang disaster risk reduction management sa ato ang community as well as sa katong mga farmers. Munang kami sa Department of Agriculture, kita naningkamot gud nga ma-strengthen no, ma-institutionalize ang program para mas matabangan pa nato mga farmers dito sa baba. Okay. And talking about these impacts sa atong agriculture sector, last year, naabot tay mga datos kung or unsa ba tong mga na aguman nato nga mga natural disasters, calamities sa agriculture sector, and naabot tay datos, Sir Judel? Yes, Sir Sal. So bali, katuging nakaapekto sa last year is katong first quarter no, katong shear line and trough of LPA nga nitabat gid og 1.4 billion damage kada ko is high value crops, specifically banana area ni siya niabot og 625 million ang damage sa value loss, around 5,203 hectares. Second nato is ang corn, 86 million, around 2,800 hectares, and livestock, 57 million, and atong irrigation, mga small irrigations nato and infras ni dagan og 61 million. So all in all, niabot siya 1.4 billion ang na-damage sa Davao region, and isa din siya sa mga notable nga mga damage na nakita na. Okay. And usa ka pangutana, Sir Judel, no, nganong during flooding dako ang losses sa banana production or banana plantation, ngano kaya ni? Ang makita mo gud nato no nga ang banana plantations are situated in a low-lying areas, like example sa Tomas, Kapalong, Asuncion, which is mo mga flood-prone municipalities. So since nahimo na siyang constant na nga maapektuhan dito, as well as kanagaling maagian na siya perminti ba sa tubig, mabahaan sila perminti, and ato mga drainage no, ato mga sapa na yung mga siltation na nahitabo, so mabaw na siya, and mo overflow gud ato ang kuan, mo overflow gud ato ang water sa sapa. So ang pinaka unang mapektuhan kato mga areas nga mga banana areas nga duol sa sapa and na mga low-lying areas. Then isa pud sa nakapekto nga na damage pod sa banana is kaning
tungod sa baha nadala pud 'tong gitawag nato nga Fusarium disease nga pinaka, problema gid nato sa banana industry karon and, moto'y nagadala gid sa sakit 'no kanang baha mo nay if I'm not mistaken mo'y nahimong dahilan ngano gid ni widespread ang Fusarium sa Davao region. And, kasagaran jud ang main reason kasagaran gid sa mga production area nato sa banana is nasa mga low-lying areas 'no and flood-prone areas. Mao nang dali ra kay sila mabahaan. And of course, natay ginatawag nga Quick Response Fund or QRF. Pwede ba paka-explain Sir Judel kung unsa ning QRF o unsa so far ang inyuhang ang alokasyon og nahatag nato pinaagi sa QRF? Yes, ang Department of Agriculture na siya naka-standby quick response fund in case nga naatay i-rehab and i-recover na mga areas affected by calamity. So overall sa ato sa national, we have 1 billion worth quick response fund pwede access sa tanang region, no? So kung kinsa to ma-damage nga mga na mga damage reports and rehab request ipasa sa national and ma-access tong quick response fund. Kani nga budget accessible lang dali sa access in 1 to 2 months time mababa din ang budget and i-implement din sa region. Actually last year natin nadawat around 297 million rehabilitation and recovery interventions for katong farmers affected by shearline and drought of LPA last first quarter. So atong initial proposal is around 900 million pero ang na-approve lang sa TUAP initially is 297 million and napagid siya moabotay pa sa kanang this year additional. So katong 297 million comprises seeds, fertilizer, pesticides, knapsack sprayer, rehabilitation of irrigations, and desilting of rice paddies nga na silted with katong kuan nga dili matanuman og rice because nabanlasan siya og balas. So kinahanglan siya i-excavate ka ng kaluton. So natay desilting intervention and natay gihatag nga around 64 million sa BIFAR, no, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for the rehabilitation of fish ponds, katong fish cages and bangka nga na damage during that drought of LPA and shoreline. Okay. Kanang sa inyuhang QRF, Sir Judel, bale ang sa nimo na mention no, ang kapaspas sa pagbaba sa pondo magbase gyapon sa ato ang mga LGU nga Yes. mosubmit, tama ba? Yes, actually the requirements para ma-access nato ang kwarta no ang quick response fund is we need a approved and a validated damage and loss assessment or DALA. So karon sa Department of Agriculture na natay gitawag nga Disaster Risk Reduction Management Information System, dito na gina-upload sa atong LGUs ilang report and i-validate nato sa province din sa region and kapag nag-report magpa-check na siya final report then dapat as endorsed by MA and endorsed by regional office then atong ipasa dito sa national. Then after that, after ma-generate nato ang final damage report, we can now have the data katong total area affected and total number of farmers affected because hindi ka maka-craft of rehabilitation plan kung wala tayong baseline data which is katong damage data, damage and loss assessment data. So with that baseline data, now we can craft the rehabilitation plan specifically rehabilitation of affected areas alone. So, kung pila ang areas affected, meron po to ang atong i-rehabilitate. So, this is crafted by katong LGU. Sila una, bottom up ang process. So, from LGU, mag-craft silang rehabilitation plan. I-process ato sa regional office and ato ang i-polish and na yung mga consultations nga mahitabo within the process after ma-finalize ipasa na sa national. So, that rehabilitation plan will be the basis of the national para pondohan ako ang katong plan. Okay, curious lang po Sir Judel, unsa pa ang inyong pamaagi when it comes to gathering data sa field during kanang naay calamities and disasters no? Ginaunsa ba na ninyo and naa ba mo'y partners on the ground?
Yes, advance nga na ay, ang pinakauna is, naay mo gawas ng calamity profile, 'no? Ang calamity profile magdepende kung region-wide ang iyang pwede maapektuhan usay magikan na siya sa Pag-asa pero 'pag localized sa LGU. So, after nga naay calamity profile, kung magikan siya sa kung regional ang affected area from Pag-asa, like for example naa siya ay, possible, flooding due to drop of LPA, mga gano'n. So, kami dayon sa region kita mangayo ta og kanang, report from ay mangayo ta og katong, PDRA, pre-disaster assessment sa katong LGU kung unsa nilang status dito. So makita nato dito silang pre-disaster report nga kung asa to nga mga areas ang affected. So after that, pag once natong or niagi na ang flooding, assess na nato ang damage, diha na nga si LGU mag-conduct na dayon og area validation. So si LGU sa muna ang mag-area validation, tapos with the help of barangay officials, no, sa barangay. So dito lang kikita sa region ang mo-validate natin parte sa baba, which is ang barangay officials and LGU and cultural technicians. So after nila ma-validate, ila nang i-encode sa atong template, then i-send nila dito sa ato ang portal sa DRRMIS. Then the province will now receive the report, then ilang i-validate based on our baseline data, which is the MIS or the standing report, standing cap report, kung ipasok ba siya dito or wala. Pag once nga approved, the province and region will now validate randomly, specifically dito sa mga areas na heavily affected, para to check if the data provided by the LGU are near to reality. Ano magina, no? Kailangan siya validation. Yes, ginana siya validation, no? Kay para makuha na to nga makita nila to nga atong ipasa sa nasyonal, ang atong ihatag information sa media and sa mga farmers is to and validate and correct. Yes. Then after that, among i-approve there sa region and then musaka na sa national for data bank. Okay. Karon, Sir Jodel, kumusta ba inyong delivery sa mga interventions for those affected? Naanay na-deliver na or for delivery pa? Yes, natin mga notable na mga na-deliver, no? Notable na na-deliver from our quick response fund, no? So we have distribution of GM hybrid yellow corn seeds. Ang atong makadawat ani is Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Oriental. So around 4,120 bags. And ang kadawat ani kato mga napiktuhan sa Shareline and Draft of LPA. Another one nga na atong na-accomplish na pod is ang delivery of various inorganic fertilizers around 44,832 delivered gyapon niya siya sa tulo ka provinces. Then we have distribution of 25 units knapsack sprayers. This is requested by Davao City and delivered na din po siya. Next, we have delivery of various agricultural chemicals. Kabalo man gud nga pag once nga na mga calamities, no? Specifically pag na mga flooding, even drought, nagud na mga pest outbreaks nga kwan after the calamity, na ginay pest outbreaks and kinahanglan gid mo ta mo reinforce sa ato mga farmers og kanang agriculture chemicals, pesticides para at least minimize ang damage sa ato mga peste. Ayan, mo to nang hatag ta. Then ang initiative po sa before 11 as a delivery of bangus fingerlings around 1 million pieces bangus bilang-bilang sa Davao Oriental ang una nila nahatagan. This is part of the 64 million nga among nahatag sa ilaha, no? And tilapia fingerlings na turnover na to sa for beneficiaries dito sa Davao de Oro during sa turnover sa mga turnover ni Governor. Okay. Jodel, sa kanang naa pa ba may naka-schedule so far? Yes sir, napa may mga interventions for delivery. So around sa 287 million nato, napatay distribution of rice seeds, no? This is around 17.6 million. Distribution of kanang inorganic, additional inorganic, 87 million. Distribution of vegetable seeds, 4.7 million. Distribution of planting materials, 58.9 million. And we have transferred fund, no?
para sa procurement and delivery of animal drugs, biologic feeds and supplements, and restocking of livestock and poultry. Kay kabalo man tanon na yung mga nangamatay nga mga sheep, chicken, goats, carabao, horses during the Sri-Lankan Travel LPA. So atong i-restock, so nag-provide around 28.2 million no sa tulo ka provinces, Davao de Oro, del Norte and Oriental. So gitunga-tunga ni nila sila na ang mopalit ani. And sa before na pa sila provision of fishing gears and paraphernalia, 7.4 million. Additional fingerlings, 31.7 million. Meron din tayong feeds for sa mga fisheries, 21.4 million, and provision input for pond preparation, 1.6, and construction of freshwater fish cage, around 750,000. Alright. So, Sir Jodel, labi na karon nga ipag-ulan o sa mo kalitra pong init, ano ba tay mga sabi atong mga pahimangno dili lang sa atong mga mag-uuma, first sa atong mga mag-uuma, and then sa atoang mga LGU or atong mga counterparts on the ground. Yes, actually si Department of Agriculture karon nasa preparedness stage ba na we need to prepare our LGUs. Pinakauna na mga na gina-workout karon is to strengthen ang ilang reporting system because so dito magud sa report ta maka-access og intervention and fund for rehab and recovery no. So naamang mga instances no di jud na malikayan nga ng mga unreported damages no kay dili usay makaya sa LGU pag validate sa area. So naami upcoming training for that region wide, invited lahat ng representative per LGU, i-capacitate na mo siya on how to validate, to assess damage. Kay mo yung pinaka number one na need na to basic data. Second, in coordination with other body programs, gina-cascade na mga dapat climate proof ang ato ang mga programs and projects, and always na to dapat included ang disaster reduction management na mga initiatives like buffer stocking for preparedness purposes. Then we have our AMIA partner no for the prevention mitigation initiatives no. Sila gid ang mga nana sila mga projects like AMIA villages nga mo showcase og mga technology nga very climate resilient technologies no mga other than that naatay mga gina-equip po nato ang DRM program but gearing towards digitalization. So natay mga coming training nga mas comprehensive, nag-mapping kami para sa coordination and reporting. And amo lang pong masulti pod sa ato ang mga LGU partners namo nga maningkamot lang tano nga makuha nato ang data, ma-validate po tabang nato mga farmers. If dili gid kaya, naatay provincial agriculture office nga pwede nat mo tabang sa tua. And if ever good nga need jud og more resources, pwede si regional office mo augment og resources para lang gid nga ma-validate ang area or ma-assess. And sa atong mga farmers, since ato ang agriculture technicians are limited, kita as farmer para lang gid nga to secure nga ma-appeal og malista ang pangalan sa mga naapektuhan og secure nga matagaan og ayuda, moduol kita sa atong barangay o magpalista ang atong area naapektuhan og calamity. Mo gid among hangyo sa farmer kay kung lang gid ka nga adtuon ta sa atong 80 dili gid na mahikot tuyo. So hangyo mi sa nga ang atong mga farmer pod nga motabang pun if ever ug unta dili na mahitabo, kung mahitabo siya mohangyo mi nga moadto lang ta sa atong barangay kay ang barangay willing nga molista sa atong mga pangalan og pila tong area nga na damage. And puhon na naman po i-develop sa Department of Agriculture nga iFarm no nga puhon nga si farmer na gid itself ang mag-input ito sa iyang damage, automatic na tanan digitalized na no. So hopefully ginakuha gid natin sa mo roll out lagi siya by 2026. Hopefully nga ma-appeal si Davao Region sa mga pilot areas. Alright. So I believe nastorya naman yung mga mensahe para sa to ang nagatan-aw karon ilabi na sa to mga mag-uuma, Sir Jodel. So
amo na lang pasalamat sa ato ang mga nagatan-aw karon, especially sa ato ang top management dinhi sa DE11 for allowing us. First, sa amo ang chief dinhi sa info section si Ma'am Janelle T. Flores, and then ang amo ang regional executive director Macario Bong Gonzaga, amo ang regional technical director for operations Marian Constantino, and the regional technical director for research and regulations Zabiel Zacarias. And of course, I believe, Sir Jodel, pasalamat ta sa imong boss for allowing you mahimong guest nato karon. Yes, salamat sa akong boss, no, ato ang DRM focal person, si Engineer Lorenzo Bermilio, for allowing me to represent him there sa ato ang tech talk, no, kay medyo busy po si sir, pero gani po yung support good po sa Rapis and sa DRM kay kami po ko salamat sa Rapis because need jud pud namo ni siya nga pahibalo sa mga farmers and sa tanan nga naagid naglihok gid ang gobyerno, no, naagid ayuda, naagid may ginabuhat, and naagid nalingkamot si Department of Agriculture nga ma-prevent, ma-lessen, ma-mitigate ang effect sa mga calamities.